Tuloy ang operasyon ng PNP para ihain ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy na sa paniwala nila ay nasa loob pa rin ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Sa gitna po yan ang inilabas na temporary protection order ng Davao Regional Trial Court. Giit naman ni Pangulong Bongbong Marcos, walang nangyaring paglabag sa karapatang pantao sa paghahain ng arrest warrant. Mula sa Davao City, saksi live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? Pia Atom, tuloy-tuloy pa rin ang presensya ng kapulisan sa loob at labas ng KOJC compound dito sa Davao City. Makikita nga natin dito sa may likuran ko ang presensya ng kapulisan na nakabantay sa entrance ng nasabing compound. Kuha ang video na ito ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC alas 4 ng madaling araw kanina. Ang naririnig, paghuhukay sa loob umano ng Jose Maria College Building sa loob ng KOJC compound. Nauna nang sinabi ng PNP na may na-detect ang kanilang ground-penetrating radar na mga tibok ng puso mula sa isang underground bunker sa loob ng compound. Sinubukang kumpirmahin ng GMA Integrated News sa PNP kung naghuhukay nga sila sa loob ng gusali pero tumanggi silang magbigay ng detalye sa ginagawa sa loob ng compound. Day 4 na ng paghahanap ng pulisya sa 30 ektaryang compound para mahuli si KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy at iba pang akusado. Ayon sa PNP, nahihirapan sila sa paghahanap kay Quiboloy kaya natagalan ang operasyon. Pero kumbinsido silang nasa loob lang siya ng compound. Hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. So mahirap po talaga. Pinaghandaan talaga kami. Dumulog sa Davao Regional Trial Court ang KOJC para humiling ng temporary restraining order at injunction laban sa ginagawa ng PNP. Nagkataon naman na ngayong araw din, inilabas ng Davao City RTC ang isang temporary protection order pabor sa KOJC na hiniling nila noon pang July 1. Iniutos ng korte sa pulisya na itigil ang anumang aktibidad na may banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petitioner. Inutusan din ng korte ang PRO 11 na tanggalin ang lahat ng barikada na pumipigil sa access, papasok at palabas ng compound. Sabi ng korte, the restrictions and control imposed by the PNP 11 over and within the compound of KOJC and GMCFI noticeably trampled not only the property rights of the petitioners, its officers and members, but also the exercise of the religious freedom and academic rights. Our presence there is based on a valid warrant of arrest issued by a court and addressed in that address. And pending any order from the court that says Police Regional Office 11 is ordered to vacate and stop the implementation of the warrant, then that will be the time that we're going to vacate. Ang paglabas ng TPO, ikinatuwa ng mga miyembro ng KOJC. Base kasi sa interpretasyon ng kanilang mga abogado, pinaaalis na ng korte ang mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound. Pero sabi ng DILG at PNP, hindi ko alam kung ano yung sineselebrate nila, but one thing is certain na hindi pinipigilan ang mismong pag-serve ng warrant. Napakaklaro po nun. Wala pong dapat muna pong ipagdiwang sa ngayon dahil po malinaw naman po ang nakasaad po doon sa protection order. Ayon sa PNP, ang tatanggalin lang nila ay ang mga barikada alinsunod sa utos ng korte. Pero mananatili pa rin nakadeploy ang mga pulis sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest laban kay Quiboloy at mga kapwa-akusado. Ganun pa man, hihingi raw ang DILG at PNP ng paglilinaw sa korte kaugnay ng inilabas na kautusan. Hindi po tayo titigil sa pagpapa-implement po nitong warrant of arrest at hopefully malapit na po tayo dun sa mga ina-achieve po nating goal po. Paalala ng Commission on Human Rights sa PNP, i-exercise ang maximum tolerance. Payo nila sa KOJC members, iwasang makasakit sa iba. Itinanggi naman ng KOJC na may marahas na pagkilos ang kanilang mga miyembro laban sa mga pulis. Yung tungkol naman po sa mga members, hindi na ho sila pinapapasok. Yung iba po natutulog na lang sa daan. Tapos hindi po totoo na nagva-violence yung mga members po.
They have allowed the police to enter the compound. They have allowed the police to search the premises. Iginiit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang overkill o paggamit ng sobrang puwersa at wala rin daw nangyaring paglabag sa human rights. I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Panawagan ngayon ng Pangulo sa pastor, huwag isangkala ng mga taga-suporta. They did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines but also in the United States. So I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Pia Atom, ngayong gabi nakapanayam natin ang isa sa mga minister ng KOJC na si Carlo Catiil at kanyang ikinuwento ang hirap na kanilang pinagdaanan sa loob ng compound sa loob ng 4 na araw. Ayon sa kanya, natuwa ang mga miyembro ng KOJC sa paglabas ng TPO ngayong araw dahil kahit papaano umano nakakalabas at pasok na sila ng compound. At live mula rito sa Davao City para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.